are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling akandos. Tunatenda mwana Kristu. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် Митиан 간시. І ми люди святості. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди с миссией. Patian riyan atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarin. Bit wasted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekta peman ni iskop la haso ko kyang ma famir ni rendi. I forso kyang ni on rohem. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Bit imni perte. І ми єдині. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Good morning po. Isang mapagpalang linggo ng umaga po sa atin lahat. Ang Diyos ay tapat, dakila, kailan pa man. Amen po. Amen. Sa umaga po na ito, sama-sama po nating i-celebrate ang Filipino Nazarene Sunday sa oras po na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang Panginoon at dakilain ang kanyang banal na pangalan sa umaga na ito. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Let's pray. Lord, tunay nga na dakila ka, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito na iyong pinagkaloob. Maraming salamat na nag-atipon-tipon po ulit kami dito para papurihan ka at sambahin ka, Panginoon. At makinig ng iyong salita. Lord, yung mga kapatid namin na wala pa po dito, Lord, nawa kayo po ang mag-ingat sa kanila. At Lord, yung mga kapatid namin na may sakit, Lord, kayo po ang pagaling sa kanila. At Lord, nawa kayo po ang manguna sa amin, sa gagawin namin. Ipuin mo po ang bawat puso ng tao na nandito, Panginoon. At ang iyong banal na dugo ang siyang maggabay sa amin sa bawat kanto ng building na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasalamat. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Amen. Tunay nga na banal ang ating Diyos. Let's sing holy, holy, holy.
Tunay nga na holy ang ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Amen. Let's sing holiness unto the Lord. Hold unto holiness, Church of our God, purchase of Jesus, redeemed by His blood. Call from the world and its idols to flee. Call from the bondage of sin to be free. Holiness unto the Lord, these are watchword and song. Holiness unto the Lord, as we're marching along, singing, shouting, loud and long. Holiness unto the Lord, now and forever. Hold unto holiness, children of light, walking with Jesus in garments of white, raiment and solid, untarnished with sin. God's Holy Spirit abiding within. Holiness unto the Lord, is our watchword and song. Holiness unto the Lord, as we're marching along, singing, shouting, loud and long. Holiness unto the Lord, now and forever. Hold unto holiness, bride of the Lamb, waiting the bridegroom returning again. Lift up your heads for the day to begin, when in His beauty the King shall appear. Holiness unto the Lord, these are watchword and song. Holiness unto the Lord, as we're marching along, singing, shouting, loud and long. Holiness unto the Lord, now and holiness unto the Lord. Holiness unto the Lord is our watchword and song. Holiness unto the Lord, as we're marching along, singing, shouting, loud and long. Holiness unto the Lord, now and forever. Holiness unto the Lord, now and forever. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Praise God. Panginoon, itinataas ka namin ngayon sa umagang ito, God. Alam mo kung gaano ka namin kamahal, Father God. Lord, here we are. Send us, Lord. If it's bandaging the broken, or washing filthy feet, here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree, here I am, Lord, send me.
Here I am, Lord, send me. If I know not how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. If the truth cuts like an arrow, if the truth cuts like an arrow, I'll say it anyway. Lord, 'cause here I am, Lord, send me. If it thinks that they reject me, Lord, I will still obey. 'Cause here I am, Lord, and if I know not how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. Standing in your glory. When I'm standing in your glory, I'll be glad to stay. 'Cause here I am, Lord, send me. Well done, good and faithful, I live to hear you say, here I am, Lord, send. Here I am, Lord. Here I am, Lord, send. Here I am, Lord, send. Here I am, Lord, send. If I know by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. And if I know by how I love, if I know by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. Here we are, Lord. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Amen. Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon at buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Isaiah 6:1-8 or Isaiah 6 versikulo 1-8. Ang pagkatawag kay Isaias. Noong taong mamatay si Haring Uzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas, at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit.
Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serafin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. May 2 nakatakip sa kanyang mukha. May 2 na nakatakip sa kanyang mga paa. At may 2 naglilipad sa kanya. At tinawag ng isa at sinabi, "Banal, banal, banal, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok. Na magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi, at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan ng may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Na magkagayoy lumipad papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat na niya ito sa aking bibig at nagsabi, "Ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na, at ang iyong kasalanan ay pinatawad na." At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Sinong susuguin ko at sinong hahayo para sa atin?" Nung magkagayoy sinabi ko, "Narito ako, suguin mo ako." Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. Minsan pa, ulitin natin ang ating Panginoon ang isang himno, A Glorious Church. Wash in the
Amen. Purihin ang Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon sa umaga na ito? Ngayon po ay sineselebrate natin ang Filipino Nazarene Sunday. Ito po ang ika-78 taon ng pagdiriwang natin ng pagdating ng Church of the Nazarene dito sa Pilipinas. At nagagalak po ako na tayo ay naririto ngayon para ipagdiwang yon. Magsama-sama po tayo. Na-miss natin yung mga awitin na yon, yung mga anthem song ng Church of the Nazarene, di po ba? Para na rin tayong nag-special number kanina sa pagkanta natin ng congregational hymn. And hopefully, sa mga darating na mga services din po natin, o mga celebration natin, worship celebration, we will have this congregational singing para po, o congregational hymn to refresh us yung mga ating mga hymn na napakaganda po na kinakanta natin. Nakakanta na natin yung pagka yung prayer service, di po ba? At siguro, ibabalik natin dito sa ating worship celebration. Amen ba doon? Amen. Napakasarap na awitin ng mga awitin na iyon. Sa pagsisimula po natin, panatilihin niyo pong bukas ang inyong Biblia sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 8. At buksan po natin muli, tapos iangat lang natin yung Bible natin. Kung wala kayong Bible, ay yung Bible app po ninyo. Pero bago po natin gawin ito, ang lahat po ay nangyayang ko na dumito na po sa ating worship center area, yung lugar ng ating pananambahan. Kung meron pa po na wala po dito, na andyan sa labas, o kaya wala namang ginagawa sa taas, kung maaari po ay bumaba po para po makibahagi dito sa pagsasalo-salo natin ng pagkain ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng Bible declaration. Ang salita ng Diyos ay tanglaw na ating patnubay. Sa landas nating daraanan, liwanag na tumatanglaw. Ang salita ng Diyos ay kanyang kinasihan at kapakipakinabang, nagtuturo sa atin ng katotohanan, sumasaway sa ating mga kamalian, nagtutuwid sa ating mga likong gawain, nagsasanay sa atin tungo sa matuwid na pamumuhay, upang tayo ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin at dinadakila sa napakagandang araw na ito, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng buhay at ng kalakasan. Pribilehiyo upang masamba ka sa espiritu at katotohanan. Isang karangalan para sa amin na humarap sa iyong banal na presensya para sambahin ka sa pagsisimula ng bagong isang linggo. Hindi lamang namin ginugunita linggo-linggo na si Jesus ay buhay at nabuhay na magmuli, kundi ito rin ay pagpapahayag namin na si Kristo ay buhay sa aming buhay. Si Kristo ang siyang nangunguna sa amin. At ganoon din ang pagsamba namin sa araw ng linggo, Panginoon, ay nagpapahayag din na ang banal na Espiritu ang siyang pumupuspos sa amin, katulad ng pagbaba nito sa araw ng Pentecostes. Panginoon, sa pagkakataon na ito, patuloy na hinihiling po namin sa pagtanggap namin ng iyong mga salita na mangusap ka sa amin. Maging bukas ang aming espiritual na tainga at ang aming espiritual na mata upang ikaw ay malaya na makapangusap. Tulungan mo po kami na isentro ang aming puso at isipan sa iyo at wala nang iba. Na makinig kami, Panginoon, sa iyo nang may buong pananampalataya. Tanggalin mo ang pagdududa sa amin. Tanggalin mo ang anumang maaaring gamitin ng kalaban upang agawin sa amin ang nais mong iparating sa amin sa umaga na ito. Sapagkat ang mensahe mong ito ay napapanahon, lalo na sa panahon namin na nasa panahon kami ng kung saan napakaraming mga panlilinglang na mga katuruan. Ang daming fake na gospel, Panginoon.
sa pagkakataon na ito, steer our hearts at pangunahan mo nga po kami. Panalangin po namin, O Diyos, ang banal na Espiritu ang manguna sa amin sa pagtanggap namin ng iyong mga salita. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan natin ang Panginoon. At batiin po natin yung mga katabi natin, sabihin natin, salamat sa Panginoon, kasama kita ngayong umaga. At bago po magsimula, I would like to appreciate yung mga teachers natin at mga staff natin sa Vacation Bible School na natapos kahapon. For 1 week, ay naririyan po sila na naglaan ng kanilang oras, panahon. Alam ko po yung iba sa kanila may mga trabaho, subalit iniwan nila yung trabaho nila. Yung iba dinala yung trabaho para lamang na maging kabahagi ng Vacation Bible School. Tayo po ay nagpunta sa 2 pang lugar bukod po dito. Ay nagpunta rin tayo sa Milagrosa at sa Radar. Salamat po sa mga mga host home po natin, ang pamilya Biado at ang pamilya Aro, na sila ang nagsilbi na host home po natin doon sa mga lugar na iyon. At nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng mga sumuporta po dito sa panalangin at sa pagbibigay. Kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po naabot yung napakaraming mga bata. Hindi po ganun karami yung mga bata. Subalit, ang pinakamaganda po dito, na i-plant po yung seed ng gospel. Amen? Kaya siguro yung iba, wala pa dito, napagod ng gusto. Nais ko pa rin pong ipaalala, no, hindi po natatapos dyan yung ating gawain, kundi magkakaroon pa po, may 3 pa pong lugar ng Vacation Bible School. Meron po nasisimula na gawain sa Ahon. Magsisimula muli. Hindi sisimulan, kundi muli tayong magsisimula sa Ahon. Hindi ko po alam kung anong year natigil ang gawain sa Ahon. Subalit, meron po tayong bagong host home o person of peace doon, si Sister Lisa. At ganun din sa Sitio Kabading ay magsisimula rin po tayo. Sa darating po na linggo ay sisimulan yung sa Sitio Kabading. At ganun din po, tama ba ako o sa Ahon ba yan? Hindi ko po matandaan yung schedule. But yun sa darating na Sabado, sa isang Sabado, sisimula naman po yun sa Quiborosa at makipag-ugnayan lamang po ang NDI kay Pastor Billy patungkol sa kung ano po ang magiging kaparaanan ng gagawin po natin doon. Dahil medyo malayo po yung lugar. And let us have our pastor there na pangunahan po tayo para po sa gawain po na ito. Sa umaga po na ito, ay nagpapasalamat tayo dahil nagbubukas ang ating Panginoon ng mga pagkakataon sa atin. 78 years na po ang Church of the Nazarene. Merong over 30,000 Filipinos at makailang beses na rin po na nag-expand ang Church of the Nazarene sa pagkakaroon ng iba pang mga churches and denomination. At ginamit na rin tayo ng Panginoon to start churches through other denomination. Sa iba't ibang kaparaanan ay naabot ng scriptural holiness ang Pilipinas. Ngunit marami pa po ang hindi naaabot magpahanggang ngayon. May mga rehiyon na hindi pa ho natin naaabot, pangkaraniwan yung parte ng Mindanao na hindi pa natin masyadong nasasaturate yun, hindi pa natin nararating. For 78 years. 2 years ago, we celebrate yung tinatawag natin na Diamond Jubilee. Meron po ba nakarating sa inyo, nakadalo ng 75th anniversary? Taas nga yung kamay ng mga naroroon sa PICC. Ayun. Nag-enjoy tayo doon, pero napakaganda yung challenge sa atin. Na tayo ay bumangon at tumayo. Tumayo tayo at tumayo tayo.
Sa umaga pong ito, pag-uusapan, dahil sa pagdiriwang po natin ng Filipino Nazarene Sunday, I would like to start this sa pamagitan ng isang talata sa Biblia nang si Moses ay nakipag-usap sa Panginoon dahil papunta na sila doon sa lupang pangako. At napakaganda yung sinabi ni Moses. Babasahin ko na lang po sa English. Sabi po doon, if your presence does not go with us, do not lead us from here. Ulitin ko po yung sinabi niya. If your presence will not go with us, do not lead us up from here. Kung ang iyong presensya ay hindi sasama sa amin, ay huwag mo na kaming pangunahan mula rito. Huwag mo na kaming dalhin sa lupang pangako kung hindi namin kasama ang presensya mo. Alam niyo po, makapangyarihan nito. At ito po yung challenge sa atin ngayon as we celebrate Filipino Nazarene Sunday. Kung hindi po natin kasama ang Panginoon, huwag po tayong magpatuloy. Kung hindi natin kasama ang presensya niya sa ating kapanahunan, if the Holy Spirit will not go with us, will not lead us, then, huwag tayong pumayo. Matra-translate po ito in our Christian life, Christian living. Hindi lamang sa church, kundi sa ating vocation, sa ating mga career, sa ating family, sa ating community, sa work natin, sa paaralan natin, this will be translated sa bawat bahagi ng ating buhay. May isang pastor na nagsisimula na yung service, wala pa siya. Nababahala na ang mga miyembro sapagkat wala pa rin ang pastor. Sabi nila, nasa na si pastor? Ba't wala pa siya? Ngayon lamang siya na late. May nangyari ba sa kanya? Ngayon tinawag nila yung church secretary. Sabi nila, pwede bang puntahan mo si pastor? Baka may nangyari na kay pastor. Pinuntahan sa bahay, wala si pastor. Wala lang tao sa bahay kasi yung mga anak at yung mga pamilya na doon na tinanong din sila, hindi namin alam kung nasa si pastor. Pumunta sa office, wala sa opisina si pastor. May underground po yun, parang yung underground dito natin sa baba. May underground po yung church na iyon na hindi na masyadong pinapansin. At hindi mo maririnig yung kung may mga tao man doon, may nangyayari man doon. At naisipan nung secretary na baka nagpunta si pastor doon, baka lang. Kaya sinubukan niyang bumaba doon sa underground. Medyo nakabukas yung pintuan at may narinig siya na parang nakikipag-away. At ang sabi ng pastor na ito, hindi ako aalis dito kung hindi kita kasama. Paulit-ulit, pasigaw, galit na, parang galit na galit. At nagmamakaawa. Umiiyak pa siya. Hindi ako aalis dito kung hindi mo ko sasamahan, sabi niya. O hindi ka sasama sa akin. Paulit-ulit na gano'n naririnig. Na bahala ang miyembro, ang sekretary ng church, sabi niya, ano nangyayari kay pastor? Ngayon ko lang siya nakita at narinig na ganyan. Unti-unti lumapit siya doon sa kwarto na yon at pagbukas niya, nakita niya ang kanyang pastor na wala namang kausap, nakaluhod at umiiyak at sinasabi, hindi ako aalis sa lugar na ito kapag hindi kita kasama. Tinignan lamang siya ng secretary, hindi siya ginambala at umalis.
Pagpunta sa congregation, nagsisimula na sila, tapos na ang awitan, at special number na po. Pagkatapos ng special number, ang pastor na mag-preach. Tinanong siya nung mga leaders, nasaan si pastor? Nakita ko si pastor, nasa baba, sumisigaw. Hindi ako aalis dito pag hindi kita kasama. Sino yung kausap niya? Sabi niya, ang kausap niya ay ang Panginoon. Ang sabi niya, hindi siya aalis doon hanggat hindi niya kasama ang Panginoon, ang presensya ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ang bagay po na ito ay napakahalaga para sa Church of the Nazarene. We believe in the Holy Spirit. At dito po sa mensahe na ito na pag-uusapan natin, Service Fueled by Holy Fire, Heralds of Holiness, ito po yung tatalakayin natin. Maaari tayong mag-serve without the Holy Spirit. Maaari tayong mag-worship without the Holy Spirit. Maaari tayo na gawin kung mga bagay-bagay without the Holy Spirit. Maaari tayong humayong magpakasipag at kung ano-anong gawin natin, maaaring ialay natin yung katawan natin, ialay natin ang buhay natin without the Holy Spirit. But everything na gagawin natin is a trash, nonsense, useless, without the Holy Spirit. Bakit po? Because we operate by the leading of the Holy Spirit. Amen. Pwede tayong pumasok ng trabaho natin without the Holy Spirit. Pwede tayong pumunta sa paaralan natin, mga estudyante, without the Holy Spirit. Pwede tayong nasa loob ng tahanan natin, mga magulang, mga anak, without the Holy Spirit. At ang mangyayari lamang, sasabihin natin, successful, pero it is useless. Anong sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon? Huwag tayong papayag na hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Amen. You are here this morning not by accident. Though we are few, kakaunti lang tayo. But through you, ito ay mensahe ng Panginoon na wag lang natin pakinggan. Wag lang natin pakinggan sa ating mga tainga. Isa puso natin. This will be useless. Before coming here, katulad po ng pastor na iyon, nanginginig po ako. And I am trembling. Hindi nyo nakikita. Pero I am trembling because I keep on crying out to God, Lord, I will not stand in this pulpit, in that pulpit without you, without your presence. Or ito ay magiging klanging simbal lamang. Maaaring maganda ang salita, maaaring maganda ang mga laman, pero without the Holy Spirit, it is useless. It will be just a speech lamang po ito. And even all of us here, huwag kayong papayag that you are sitting there nakikinig sa salita ng Panginoon without the Holy Spirit, or the enemy will just snatch it. Ang mga maririnig nyo ay magiging wasted lamang, masasayang lamang. Pagkatapos ito, malilimutan nyo na itong mensahe na ito without the Holy Spirit. Tama po ba ako? Or you will just remember it, pero nothing will happen. Alam niyo po yung sakit. Magkakaroon po ako ng series about this. Ang mga itis ng church, yung kung merong mga meningitis, meron po mga ganun din ng church. Pray for me dahil I'm in the middle of preparing this dahil alam ko po na kailangan natin ito. We need the Holy Spirit. Huwag po tayong sisimba without the Holy Spirit. Or else iba ang makikita natin. Have you prayed
bago po kayo pumunta dito. The Holy Spirit will lead you sa pagsimba. Ang panalangin ko po mga kapatid, na huwag tayong hahayo sa ministry, huwag tayong gagawa ng kahit ano paman without the Holy Spirit. Amen? Or else, masasayang po ang lahat. Matatapon lamang. We need the Holy Spirit that will to lead us sa bagay po na ito. Ngayon po sa pag-alala po natin ng 78 years ang anibersaryo ng Church of the Nazarene, nakita po natin kung papaano ang mga misyonary na pinangunahan ng banal na Espiritu na sinimulan ang pagpapahayag ng mensahe ng kabanalan. Ngunit dumating ang pagkakataon na merong mga leader na hindi nagpatuloy na ang apoy, ang banal na apoy. Nabasa niyo na ba ang banal na apoy? Ni Pastor Dr. Jason Halig. Kung nais niyo pong basahin, may CP po ako, may kopya po ako, pwede niyo pong hiramin sa akin. Dumating po yung pagkakataon na yung banal na apoy na iyon, na tangan-tangan nila nung magsimula po sila, meron pong ilan na hindi na po napagpatuloy yung apoy na iyon. At nag-focus na po sila sa itsura, panlabas na anyo, na kailangan ang mga babae sobrang haba ng buhok, kailangan ang bawat isa ay walang suot na singsing, walang rilos, walang hikaw, at ang mga lalaki at ang mga suot ng lahat ay kailangan nakaputi lagi. Unti-unti po hindi nila napansin na yung apoy na iyon ng kabanalan na nasa sa kanila ay unti-unti nang nawala. At dahil po doon, nag-focus sila doon at sabi na rin nila ang kabanalan ay moralidad. Kailangan makikita sa mga gawa mo, kailangan perpekto lahat, kailangan di mahulog ang pinggan, at doon po nagsimula na merong mga lupon o merong mga manggagawa at mga miyembro ng Church of the Nazarene na umalis po sa Church of the Nazarene. Dahil po sa bagay na iyon. Ang mga natira po ay mga batang pastor na katulad ni Reverend Fontanilla at ang iba pa. Sila po ang nagpatuloy ng apoy. Hindi po naging perpekto, meron pa rin pong nangyari na ganun. Subalit, kailangan ipagpatuloy ang apoy. Ang banal na apoy na iyon. Ang banal na apoy na iyon ang siyang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy na ipahayag ang mensahe ng kabanalan. Mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi lamang po natin, hindi po ito basta paggunita lamang sa nakakaan. Isa po itong banal na pagkakataon para muli nating pag-alabin ang apoy ng ating pagkakatawag. Hindi upang maglingkod gamit ang sarili nating kalakasan o para sa ating sariling kapurihan, para may maiwan tayong legacy. Legacy, wala pong legacy ang mga Kristiyano. Footprints ang iniiwan po natin. The footprints of faith. Si Jesucristo ang maiiwan sa atin. Maaalala ang ating pangalan, pero wag po yun na maging focus po natin na for my legacy. Si Kristo dapat ang maalala sa atin. Amen? Amen? Wag po yun ang focus natin. Maglingkod po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu bilang tagapagdala ng kabanalan sa mundo na ito na punong-puno ng fake gospel. Nabanggit ko na po sa inyo na hindi napapansin ng mga leaders natin, hindi napapansin ng mga Nazarenes na ang fake na gospel ay unti-unting humahalo sa Church of the Nazarene. Nabanggit ko na rin na merong isang kilalang leader at ako po, tinignan ko po ang leader na ito ng napakataas sapagkat siya po ay
humawak ng pinakamataas na posisyon sa Church of the Nazarene, at kapag pinakikinggan ko ang kanyang mga mensahe noon, talagang scriptural holiness. Subalit nakakalungkot, niyakap niya po ang maling katuruan dahil kailangan niyang samahan ng kanyang anak. Napakaraming maling katuruan po ngayon. Mag-ingat po tayo sa progressive Christian, left-wing Christian, New Apostolic Reform at charismatic movement. Sa mga darating na mga pagkakataon, loobin ng Panginoon na maituro ko po sa inyo sapagkat hindi po natin talaga napapansin. Inaawit na po natin dito, hindi pa natin alam na yun na pala ang inaawit natin. Hindi natin alam na sinasabi na pala natin ay yun na pala ang sinasabi natin. Magbibigay lang po ako ng isang salita. Hindi killjoy ang Diyos. That is progressive Christian. Ang ibig sabihin po ng hindi killjoy ang Diyos, ang ibig sabihin po nila, okay lang na ikaw ay gumawa ng kasalanan. Hindi killjoy ang Diyos. Mapagmahal ang Diyos. Okay lang na gumawa ka ng kasalanan. Hindi killjoy ang Diyos. Namatay siya sa krus. Pinatawad niya ang mga kasalanan. Mas malala pa po yun sa tinatawag natin na na pagtanggap mo sa Panginoon ay ligtas ka na panghabang buhay. Mas malala pa po yun. Kaya mga kapatid, loobin po ng Panginoon na hindi po tayo maligaw at mapanatili pa rin po natin habang tayo po ay lumalakad sa mga makatotohanang katuruan, ay nananatili po yung alab ng apoy ng kabanalan at ang pag-ibig natin sa Panginoon. 3 bagay po ang i-share ko sa inyo, pero bago po yan, sabi po dito, service that transforms lives must be fueled by the fire of the Holy Spirit and marked by lives set apart in holiness. Sa Tagalog po, ang tunay na paglilingkod na nagpapabago ng buhay ay dapat nagmumula sa apoy ng banal na Espiritu at nakikita sa mga buhay na inialay at pinabanal ng Diyos. Tuklasin po natin ang 3 bagay na ito. Una po, sagradong paglilingkod. Every service is sacred. Nais ko pong basahin sa Roma. Makipagbukas po kayo ng inyong Bible. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Para tayong magba-Bible study ngayon. Bilugan niyo po, guhitan, kulayan, yung salitang ialay. Okay, nakita nyo na po ba? Romans chapter 12. Kaya mga kapatid, magdala po tayo ng Bible every Sunday na tayo mag-worship celebration. Magdala po tayo ng Bible. Kung hindi man physical Bible, Bible app. Pero kung may physical Bible kayo, mas maganda physical Bible para nahahawakan po ninyo. Sabi po doon, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa saganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang buhay na handog. Bilugan po natin yung salitang ialay. Bilugan din po natin o guhitan yung salitang isang handog na buhay o buhay na handog. At kalugod-lugod sa Diyos. Sabi po dito, banal at karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Tatandaan po natin to. Sagradong paglilingkod, paano po nagsisimula? Sa pamagitan ng pag-aalay ng sarili bilang buhay na handog. Hindi hinihiling ni Pablo sa mga taga-Roma na ialay nyo ang bahagi ng inyong buhay. Kundi ang sinasabi ni Pablo ay ialay ninyo ang buong buhay ninyo. Katulad, ang iniisip po ni Pablo dito
ay yung pag-aalay ng mga tao sa kanilang mga Diyos. Hindi man kay Yahweh, kundi sa ibang mga Diyos pa, ay ang mga tao po ay natural po na nag-aalay ng buo. Hindi po sila kumukuha ng bahagi ng katawan ng iaalay po nila, kundi buo po nilang iaalay. Ang baka, ang kambing, ang tupa. Yun po yung sinasabi dito at tutupukin po yun ng buong buo. Sabi niya dito, alang-alang sa habag ng Diyos, sa masaganang habag ng Diyos. Hinihiling po sa atin na ialay ang buong sarili natin bilang buhay na handog. Hindi patay na alay, kundi buhay na handog. Ang ibig sabihin po dito ay yung pag-aalay natin ng sarili natin na handa tayong sumunod. Handa nating gawin kung ano ang ipagagawa sa atin. Ang pagsunod po ay hindi bahagi lamang ng ating buhay. Ang pagsunod po sa Diyos ay absolute. Buo 100%, hindi 99.9%, kundi 100% ang pagsunod sa Panginoon. Bilang mga Nazarenes, lagi tayong kinikilala bilang isang movement o kilusan na namumuhay sa kabanalan. Hindi lang ito isang relihiyon para sa atin, kundi ang kabanalan ay isang karanasan. Mga taong tinawag sa radikal na pagsusuko ng buhay. Yan po yung pagkakaiba ng natin bilang mga Nazarene. We offer our lives to God. We surrender our lives to God in a daily basis. Sa bawat araw ng ating buhay, araw-araw nating iniaalay ang ating buhay sa Panginoon. Araw-araw nating sinusuko sa Panginoon ang ating buhay. Sinasabi natin, Panginoon, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Sa pagtatrabaho ko sa araw na ito, isinusuko ko po sa iyo ang aking buhay. Pangunahan mo po ako ng banal mong Espiritu. Sa mga kabataan, sasabihin natin na, Panginoon, sinusuko ko po sa iyo ang aking buhay sa pagpasok ko sa paaralan. Pangunahan mo po ako ng iyong banal na Espiritu. Puspusin niyo po ako. Ano mang ministry ang gagawin natin? Sa pagpupulong man natin, pagsasagawa ng anumang mga gawain, lagi nating isaalang-alang ang pagsusuko ng ating buhay. Huwag nating sabihin, kaya ko na to. Pare-parehas lang naman ang gagawin. Pare-parehas lang naman ang mangyayari. Hindi ko na kailangan ng Panginoon. Hindi, mga kapatid. Nagsusumamo po ako sa inyo katulad ni Pablo. Ialay natin ang ating sarili. Maring kami ng mga pastor, may mga pagkakataon na nalilimutan din namin ito. For 30 years, more than 30 years na po akong nangangaral ng salita ng Panginoon. Ngunit tuwing tatayo po ako sa likuran ng pulpito, nanginginig po ako. Dahil kailangan ko ng banal na Espiritu. Sa pagkakataon na mangaral po ako na wala ang banal na Espiritu, useless na po yun. It's useless. It's nothing. Ano ba mga ginagawa natin ay isang sagradong paglilingkod. Ano mang gawin natin, maliit man o malaki, sagradong paglilingkod yan. Ano ang mga dapat nating gawin dito? Una, ialay natin ang ating buhay. Pangalawa, nagsisimula ang lahat sa kabanalan. Ang starting point po ay ang kabanalan. Ang kabanalan ay hindi sukatan ng titulo, posisyon o tagumpay. Hindi po natin masasabi na ang isang tao ay banal dahil sa kanyang mga naarok, sa kanyang mga naabot. Akademya man, posisyon man sa eklesiya o simbahan o trabaho sa iyong karir, hindi po doon ang sukatan ng kabanalan. Ang kabanalan ay ang buhay na inilalaan sa Diyos. Pagkakaroon ng malinis na puso, tamang intensyon,
Kamusta po ang intention natin sa mga ginagawa natin? Katatapos lamang po ng eleksyon, malalaman po natin ang tunay na intensyon ng mga tumakbo at mga nanalo pagkatapos po ng kanilang pag-upo. Pagka nakaupo na po sila sa posisyon, ay doon po natin malalaman. At doon po magsisimula na magsisisi ang maraming mga tao na bumoto. At sana po, panalangin natin, araw-araw ang mga namumuno sa atin na magkaroon ng malinis na puso. Mayaman po ang Pilipinas, pero mas mayaman ang mga korap. Isipin po ninyo, kung ang bilyong-bilyong piso ay napupunta sa tamang dapat paglaanan, nakakalungkot po na makita ito. Subalit sa ating paglilingkod, ganun din po. Hindi po natin pwedeng dayain ang Diyos. Kailangan may tama tayong puso, malinis na puso. May mga pagkakataon nagiging mali ang intensyon natin. Manalangin tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, at magpatama tayo sa Panginoon na maging tama ang ating puso. Sabi po dito, nagiging banal ang paglilingkod kung banal ang naglilingkod. Nagiging banal ang paglilingkod kung banal ang naglilingkod. Ang lugar na ito ay nagiging banal lamang kung ang nananambahan dito ay mga banal. Ang inyong tahanan ay nagiging banal kung mga banal ang naninirahan. Anumang lugar, saan man tayo pumunta ay nagiging banal kapag naroroon ng mga banal. Ang sinasabi pong banal dito ay ang presensya ng banal na Espiritu, hindi po yung pagkilos, hindi po yung moralism. Ang sinasabi po ditong kabanalan ay the presence of God in us, ang buhay na patuloy na sinusuko sa Panginoon at sumusunod sa pangunguna ng banal na Espiritu. Yun po ang tinutukoy na kabanalan dito. Kapag banal ang puso, tama ang gawa. Kapag inihiwalay tayo ng Diyos for a specific thing, ang anumang mga hiniwalay para sa Diyos ay nagiging banal. Una po ang ating buhay. Nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay ginawang banal ng Diyos sa Kanyang harapan. Sa pagkakataon na hilingin natin na tayo ay bautismuhan ng banal na Espiritu, ano mang mga gagawin natin sa pagpuspos sa atin ng banal na Espiritu, siya na nananahan sa atin, nangunguna sa atin, ano mang mga gagawin natin ay nagiging banal. Saan man tayo pumupunta ay naandun ang kabanalan ng Diyos, sapagkat siya ay sumasa atin. Magiging makabuluhan ang lahat, sapagkat nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng eternal purpose ang lahat ng bagay. Pangatlo po, we are transformed, not conformed. Pinagpatuloy ni Pablo sa verse 2. Sabi po dun sa verse 2. Sabi dun, huwag kayong makiayon, bilugan po ninyo yung salitang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Bilugan po ninyo yung salitang hayaan. Saka yung baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban, sa gayon maggagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa Panginoon o sa Diyos. Ganap na kalooban ng Diyos. Alam niyo po ngayon, we are living
sa mga panahon ng compromise. Kompromiso. Hindi ko po alam kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin sa buhay, subalit alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung saan tayo nagko-compromise. Alam ng Panginoon kung kailan tayo nagko-compromise. Alam ng Panginoon kung papaano tayo nagko-compromise sa sanlibutan. Church, ito po ang napakahalagang dapat maunawaan natin. Hindi po dapat tayo ang sumusunod sa paraan ng sanlibutan para maakay sila, kundi ang salita ng Diyos ang magdidikta kung papaano aakayin ang sanlibutan. Amen? Marami po ngayon mga churches, tinitignan ano ba ang uso sa sanlibutan. Gamitin natin to. Naalala ko po, noong 1990s, usong-uso po ang pagpapatato ng mga Kristiyanong kabataan. Ang daming Kristiyanong kabataang nagpatato. 1990s po yun eh. Sikat ang tato. Ang tato po nun, art. Sabi nila, ang paliwanag nila, sa pamamagitan ng tattoo na ito, marami kaming marireach out na kabataan. Sa pamamagitan ng mga tattoo na ito, we will influence and transform the world. Alam niyo po, imbis na maakay nila yung mga kabataan, sila ang naakay ng sanlibutan. And even the church, mag-ingat po tayo, baka nakikiayon at nakita po natin in the past years, may mga churches na nakiayon sa takbo ng sanlibutan, yung sinasabi ng ilan lamang na dapat tanggapin ito. Sinasabi, kailangan social justice, kailangan inclusivity. What happened? The church is divided. Nagkagulo. Nahati ang mga malalaking mga simbahan o denominasyon, the mainline churches, Protestant churches, ay nahati ng tuluyan. Subalit, I really praise the Lord dahil may mga tumayo sa salita ng Diyos. They stand with the truth. They stand for Jesus. They allow the Holy Spirit to lead them. Huwag po tayong mag-conform sa sanlibutan na ito. But let us be transformed by the renewing of our mind upang malaman natin ang kalooban ng Panginoon. Huwag po tayong makiuso. Young people, paalala ko lang, huwag kayong basta-basta makikinig at tatanggapin kung ano ang mga naririnig nyo sa TikTok, sa Facebook. Dahil ang daming maling katuruan na hindi nyo alam. Akala nyo magandang pakinggan because napakasarap pakinggan. Pero kailangan deeply rooted tayo sa salita ng Panginoon. Let the Word of God transform us and renew our mind. Let our prayer time with the Lord transform us and renew our mind. Let our fellowship with one another strengthen our faith. Mga kapatid, kapag binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa at nababago din ang mga taong nakapaligid sa atin. Magkaroon po tayo ng maikling reflection. Naialay ko na ba ang lahat ng bahagi ng buhay ko? Oras, talento, yaman, relasyon sa altar ng Diyos? O may mga bahagi pa ring hawak ko at hindi ko mabitawan? Let us pause. Ayokong sayangin ang pagkakataon na ito. Mayroon ka pa bang bagay na hindi mo mabitawan sa iyong sarili? Alam mong mali, pero patuloy na ginagawa mo. Hindi mo maisuko. Masarap,
hindi mo kaya. Ang sabi lang po dito, isuko mo sa Panginoon. The Lord will enable you. Magtiwala ka by faith. Huwag natin gamitin na tao lang ako. We have the Holy Spirit that will help us. Amen. Tutulungan ka ng Diyos. Meron pa bang mas makapangyarihan sa Diyos? Tatanungin ko po kayo and I will challenge you, kung meron pa pong mas makapangyarihan sa Diyos, yun po ang sundin ninyo. Kung wala na po kayo nakikitang mas makapangyarihan sa Diyos, decide right now. You will follow God, you will obey God, or tatalikod ka na sa Kanya. Let us bow for a moment. Yung alam nyo po na hindi nyo pa naisusuko, nahawak nyo pa rin, nahihirapan kayong bitawan, ito po yung idulog natin sa Panginoon. Let us consecrate ourselves this morning. Hindi pa po ito conclusion ha. Reflection pa lang po ito. Let us bow down our heads. Let us pray for a while at hilingin sa Panginoon na tulungan ka na yung mga hindi mo maisuko, yung mga kasalanan sa Panginoon ay maisuko mo na ngayon sa Kanya. Huwag kang matakot. The Lord is listening. Kumikilos siya ngayon, mightily sa iyo. It's not by accident na naririto ka. God wants to heal you right now. Nais ng Panginoon na pagalingin ka. Nais ng Panginoon na baguhin ka. So that you will not conform any longer to the pattern of this world. Father, you heard, narinig mo po at naririnig mo ang panalangin ng pagsusuko ng iyong mga anak. Ano man mga bagay na ipinanalangin nila sa umaga na ito, mga bagay na isinusuko nila sa iyo. Panginoon, in the mighty name of Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang magdulot ng kalayaan sa mga kapatid kong ito, Panginoon. Kayo po ang magdulot ng kalayaan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang panalangin namin in Jesus' name. Amen. Ngayon na isuko na po natin. Huwag na po natin balikan. Tuluyang pagtalikod. May mga araw, sasabihin ko po sa inyo, pagka nahimasmasan na kayo, sasabihin ng kalaban, may nangyari bang pagkakaiba? Wala naman, di ba? Ulitin mo, wala namang mangyayari. Huwag po tayo magpadala doon. Sinuko na natin, huwag na natin balikan. Amen? Pangalawa po, ang kapuspusan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Acts chapter 4 o chapter 2 verses 1 to 4. Acts chapter 2 verses 1 to 4. Ito po yung pagdating ng banal na Espiritu. Babasahin ko po dito yung bahagi lamang po. Yung verse 4, sabi po dito, napuspos silang lahat ng banal na Espiritu. Ang pagbaba po ng banal na apoy o ng holy fire ay hindi po isang programa. Ang Pentecost po ay hindi isang nakagawiang programa ng Diyos. Hala po natin, maging yung worship service natin is just a program of the church. This is not a program. Naniniwala po kayo? Ito po ay hindi programa. Ang ginagawa po natin ngayon ay hindi programa, kundi pagsamba. Amen? Amen? Akala po kasi natin programa na lang. Kailangan natin mairaos ang worship celebration Sunday after Sunday kasi programa yan. Pero hindi po. Ganon din po ang Pentecost. Ang pagpuspos ng banal na Espiritu ay hindi isang programang pangrelihiyon.
Itinuturing ito ng kalangitan bilang pag-uumpisa ng pangdaigdigang pagmimisyon. Hindi ito isang concert o conference. Ito ay upper room kung saan ang mga ordinaryong tao ay binautismuhan ng banal na Espiritu, and from then on ay patuloy silang pinuspos ng banal na Espiritu. Wala silang kayamanan, kaya nga sabi ni Peter, silver and gold I have none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Wala silang impluensya. Sabi ng mga tao, sino ba ang mga tao na ito? Sabi nila, yan yung sumusunod doon sa guro na taga Nazareth. O wala silang mga institusyon, wala silang building, wala silang lahat. Pero ang isang bagay na meron sila ay Espiritu. Ang Espiritu. Mawawala na ang lahat, pero tiyakin natin na ang nasa sa atin ay ang banal na Espiritu. Amen? Tiyakin natin na nasa sa atin ang banal na Espiritu. Huwag tayong mabubuhay na wala ang banal na Espiritu sa ating buhay. Pangalawang bagay na makikita natin dito, nung sila ay mabautismuhan ng Espiritu, sila ay nakapagsalita at nagsimulang maglingkod. Ang pagsasalita nila ay hindi yung glosalalya. Ang pagsasalita nila ay paghahayag ng mabuting balita sa iba't ibang mga lingwahe. Ginamit ng Panginoon iyon nung pagkakataon na iyon upang marinig ng lahat ng mga tao na naroroon sa Jerusalem nung panahon na iyon ng Feast of Pentecost ang tungkol sa mabuting balita. Pagkatapos nun, tumayo si Pedro ng buong tapang na nanggagaling sa banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, napuspos ng banal na Espiritu, at nagsimula siyang mangaral. At sa kanyang pangangaral, libo-libo ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. At naranasan nila ang kaligtasan at ang pagpuspos ng banal na Espiritu. Isang paalala, the Holy Spirit does not come to entertain us, but to empower us. Church is not about entertainment. It's about empowerment of the Holy Spirit. Beware of this. May mga simbahan na po ngayon na for entertainment use only. They exist to entertain. They exist para makapakinig ng mga masasarap pakinggan ng mga salita. They forgot yung sinabi ni Pablo na ang salita ng Panginoon ay nagtutuwid sa atin. Bakit kinakailangan tayong ganunin ng Panginoon para maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Every day po, kapag meron nagbe-birthday ng mga pastor, yun po yung mensaheng pinapadala ko. Pinapaalala sa mga manggagawa nang may pagpapasalamat sa Panginoon na kami na mga manggagawa ay tagapangalaga ng kawan upang ihanda kayo sa muling pagbabalik ni Jesus at wala nang iba. Hindi po namin tungkulin na ihanda kayo sa araw ng bukas lamang o ngayon lamang, ihanda po kayo for eternity because yung po ang pinakamahalaga. Hindi po yung mga material na mga bagay dito, kundi yung eternity ang dapat na focus namin. Mga kapatid, uulitin ko po, the Spirit does not come to entertain us, but to empower us. Ang Church of the Nazarene dito po sa Pilipinas ay isinilang ng parehong apoy ng Pentecost. Ang ating mga naunang leader ay nag-ayuno, nanalangin, at nag-intay, at nang dumating ang pagkakataon
ng pagpapahayag ng banal ng mensahe ng kabanalan dito sa Pilipinas ay nagsimula na pong lumago ito. Hindi naging madali, naging napakahirap, subalit nagpatuloy po ito. Mga kapatid, isang paalala, hindi po dapat tayo naglilingkod ayon sa nakasanayan lang natin. O dahil napipilitan lang tayo. Walang ibang gagawa kaya ako na lang. Inaasahan kasi ako, kaya gagawin ko. Maglingkod tayo mula sa kapuspusan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Maglingkod tayo ayon sa kapuspusan ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Huwag na huwag tayong maglilingkod na hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Bago po yan, may quote po akong babasahin. Kaugnay pa rin dun sa sinabi ko kanina. Ang banal na Espiritu ay hindi dumarating para aliwin tayo, kundi upang bigyan tayo ng lakas para sa expansion ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yun po yung purpose natin, kaya tayo nabubuhay. You have work. Tinawag ka doon ng Panginoon. You are in school, tinawag ka doon ng Panginoon. May mga pamilya ka, may community kang kinabibilangan, tinawag ka doon ng Panginoon. Not accident na naroroon ka. You are there to expand the kingdom of God. You are there para maging ilaw at asin. Para mahayag si Kristo. Hindi magiging madali. May mga tao na kukutsain ka. Hindi ko naman sinasabi na pagdating mo doon ay mag-share ka na mag-share. No. Ipamuhay mo ang pagiging mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu sa lahat ng iyong ginagawa. Be excellent for what is good. Gawin natin kung ano ang pinakamabuti. Tayo po ay magkaroon ng maikling reflection. Naglilingkod ka ba gamit ang sariling lakas o araw-araw kang umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu? Nabanggit ko na po ito kanina. Kapag papasok ka sa trabaho, sariling lakas mo ba? Kapag ikaw ay nag-aaral, sariling lakas mo ba? Ano man mga ginagawa natin, naniniwala po ako yung 1 linggo na pagtuturo, pagluluto, pagtulong ng mga kapatiran natin sa DBBS, nakakapagod po ng gusto iyon. Subalit, kung ang banal na Espiritu po ang kasama natin, baliwala lahat ng pagod dahil nakita ko po yung mga bata na tumalima kay Jesucristo. At kasama natin ang Panginoon. Sa mga darating pang mga paglilingkod natin, huwag po sa sariling lakas natin, mapapagod lang tayo, mabe-burn out lamang tayo, kundi dapat na tiyakin natin na ang banal na Espiritu ang kasama natin. Pangatlo, mababasa po natin sa talatang binasa sa atin sa Isaiah chapter 6. Ito po ang tawag ng paghayo. Kanina may kinanta tayo kanina, napakaganda, no? Here am I, send me. Paulit-ulit na sinasabi doon, here am I, send me. Sa verse 8, sabi dito ng ating Diyos ni Yahweh, narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo mo. Ito rin po ang sigaw ng mga nauna na sa atin. Narito po ako ang isugo mo. Si Hudson Taylor na napag-usapan namin ni Sister Grace kahapon, wala pang pumupunta sa India dahil ito ay Hinduism country. Subcontinent po ang tawag sa India. Wala pong gustong pumunta sa India dahil ito ay mahirap pasukin. Subalit merong isang lalaki na nagngangalang Hudson Taylor
na naglakas ng loob, na pumunta doon, na sinabi niya, dumating sa kanya, mayroon ng usap ang Panginoon, sino ang padadala ko sa India? Ang tugon niya, "Here I am, Lord, send me." Hindi po naging madali ang ministry ni Hudson Taylor. Puro failure, walang bunga, wala siya nakikitang bunga, walang convert, walang tumatanggap kay Jesucristo. Dahil doon po sa lugar na iyon, kapag ikaw ay tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tatalikuran ka ng lahat ng iyong kamag-anak at pahihirapan ka. Pero alam nyo, hindi nagsawa si Pastor Taylor hanggang nakamatayan niya na at nagkaroon ng maraming bunga yung pagkamatay niya na. Failures, darating yan. Discouragement, darating yan. Pero huwag magbabago ang ating salita. Sabihin pa rin natin, "Here I am, Lord, send me." Araw-araw sinesend ka ng Panginoon. Araw-araw pinadadala ka ng Panginoon. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa trabaho nyo, sa paaralan natin, sa community natin, kahit saan tayo naroon sa family natin, sinesend tayo ng Panginoon na araw-araw din sabihin natin, "Here I am, Lord, send me." Sa Tagalog, "Naririto po ako, Panginoon, isugo mo ako." Pwede ba nating isigaw yun? "Here I am, Lord, send me." Okay, 1, 2, 3. "Here I am, Lord, send me." Meron ako narinig. "Here I am, Lord, send him." No, send me. Send me. Alam nyo, nakita natin dito, nakakita ng pangitain, ng banal na pangitain si Isaias. Bago tinawag si Isaias, nakita niya ang kabanalan ng Diyos. At napasigaw siya, sabi niya, "Kaawa-awa ako. Kahabag-habag ako. Kaawa-awa ako. Sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat." Isang paalala po. Ang kabanalan ay hindi lang isang doktrina. Ito'y isang realidad na kailangan maranasan. Maring alam na natin ang salitang kabanalan, enter sanctification, Christian holiness. Kabisado natin. Enter sanctification is an act of God subsequent to regeneration. Maring kabisado natin. Maaaring pinag-aaralan natin. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, sabi dito, ito ay kailangang maranasan. Kapag nakita natin kung sino ang Diyos, doon natin makikita kung sino talaga tayo. Doon natin marirealize na kailangan natin siya at ang presensya niya kung makita natin kung sino siya. Bago isinugo ng Diyos Isaias, nilinis muna siya ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Yung coal of fire na yung baga mula sa altar, idinampi sa labi niya bilang tanda ng paglilinis. Ganon din ang nais ng Diyos para sa atin. Lilinisin niya ang ating mga puso, ang ating layunin, ang mga pinagkatiwala niya sa ating mga responsibilidad. Bago tayo gamitin para ihayag ang kabanalan, kailangang sunugin niya ang anumang hindi kalugod-lugod sa ating buhay. Yun ang ginawa ng Diyos kay Isaiah. Pagkatapos nito, ay tinawag siya para humayo. Sino ang aming isusugo? For 78 years, maraming mga kabataan, maraming mga bata, maraming matatanda, maraming may edad na, ang patuloy na nagsasabi, "Narito po ako, Panginoon, isugo mo ako."
You are called. Lahat po tayo ay tinawag dito. I can still remember na meron po tayong tema sa isang anibersaryo na called. Tinawag. Tinawag. Lahat po tayo ay tinawag. Ikaw at ako ay tinawag. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay tinawag. Sabi ng iba, totoo ba? Ito pa, isang sunod. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay sinugo. Tayo po ay sinugo. Saan? Ang katotohanan, sinugo na kayo ng Panginoon. Hindi po kayo hulog ng langit. Kasi ang hulog ng langit, sino? Si Satan. Kayo, sugo. Sugo kayo. Sinugo tayo. Tayo ay sinugo na. Ipagpatuloy natin ang pagkakasugo sa atin ng Panginoon. Kung saan man tayo dinala ng Panginoon. Mga kapatid, kung papaanong hinipo ng Diyos, ng baga ang mga labi ni Isaias, naway hipuin din ng banal na apoy ang ating mga puso ngayon, hindi para sa ritual, kundi sa radikal na pagsunod. We are called. Sumunod na po tayo. Kumilos na tayo. Alam natin, nasa sa atin na ang banal na Espiritu. Ano pang ginagawa mo? Ba't nakaupo ka pa dyan? Unti-unti mamamatay ang apoy. Gusto niyo bang mamatay yung apoy? Huwag mo ngayaang mamatay ang apoy. Magsimula ka ng kumilos. Kung saan ka naroroon, doon ka mag-apoy. Doon ka umayo. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa paaralan mo, sa komunidad natin, saan man tayo naroroon. For reflection po, kapag tinanong ka ng Diyos, sino ang aking isinusugo, ano ang tapat mong sagot? Handa ka bang sumunod kahit saan at kailan ka tawagin? Sa pagtatapos po natin, maglingkod tayo gamit ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pamagitan ng pag-aalay ng ating buong buhay sa Diyos bilang buhay na handog. Huwag tayong maglingkod sa sariling lakas natin. At maging tugon lagi natin sa ating buhay. Araw-araw, pagkagising pa lamang natin sa umaga, magpasalamat tayo sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, naririto po ako, isugo mo ako. You can be very specific na sabihin mo, Panginoon, isugo mo ko sa aking trabaho. Sugo mo ko sa mga lalakarin ko sa araw na ito. Let me be your hands and feet. Isugo mo. Sugo mo ko. Hindi po ako aalis sa lugar na ito na hindi ko kasama ang presensya mo. Here am I, send me. Mga kapatid, huwag tayong maglingkod mula sa pagkapagod, kundi maglingkod tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Huwag sa sarili nating lakas. Ialay natin ang buong sarili natin sa ating Diyos bilang buhay na handog. At patuloy tayo na sumunod sa Kanya. Ngayong ika-78 anibersaryo ng Church of the Nazarene dito sa Pilipinas, huwag lang tayong lumingon sa nakaraan. Huwag lang natin pasalamatan ng Panginoon sa ginawa ng Diyos sa nakaraan. Maging sa ating church, kamangha-mangha ang ginawa ng Panginoon sa atin noong 1980s. Maraming kamangha-manghang ginawa ang Diyos noong 1990s. Maraming kamangha-manghang ginawa ang Diyos noong year 2000s. Maraming kamangha-manghang ginawa ang Diyos noong 2010s. Ngayong 2020s, marami pang gagawin ng Diyos na kamangha-manghang mga bagay sa pamamagitan ng inyong mga buhay. Naniniwala ba kayo doon? Marami pa pong gagawin ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay sumunod sa Kanya, maglingkod sa Kanya,
iiwan ko po sa inyo ang mga salitang ito. Pagkatapos po nito, hihiling ko ang bawat isa na tumayo. Tumayo na po tayo. Aawit po tayo. Bilang tugon, awitin natin yung huling kinanta natin, Here am I, send me. Holy fire is not just for revival services. Ang banal na apoy ay hindi lamang para sa panahon ng revival services. It's for everyday obedience and service in the trenches of ministry. Iba't ibang paglilingkod. Araw-araw. The Lord is sending you sa work mo. The Lord is sending you sa paaralan mo na kung saan ka nagtatrabaho o nag-aaral. The Lord is sending you sa family mo. The Lord is sending you to your community. The Lord is sending you wherever you will go. Mga kapatid, sabihin natin sa Panginoon, Here am I, send me. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Here I am, Lord, send me. Panginoon, sa pagkakataon na ito, lumapit po tayo sa Panginoon. Kung nais pong lumapit dito sa altar, malaya kang makalalapit sa altar, hindi nangangahulugan na ikaw ay makasalanan. Ito ay nangangahulugan na yung iyong katapangan na lumapit at sumuko sa Panginoon at magpasakop sa Panginoon. Nais mo manatiling nakatayo. Maaari kang manatiling nakatayo. Pwede mong itaas ang kamay mo, iangat ang kamay mo. Tayo lumapit sa Kanya. Iniimbitahan ka ng Panginoon sa umagang ito. Sa iba't ibang kaparaanan, tinatawag ka ng Panginoon. This holy fire, ang apoy, ang banal na apoy, ang banal na Espiritu, ang presensya ng banal na Espiritu ay maging tangan-tangan natin na patuloy tayong puspusin ito. Saan man tayo pumunta, ano man ang gawin natin, sino man ang ating kausap, Father, naririto po kami. We thank you, O God, dahil patuloy ka na nangungusap sa amin. Patuloy ka nagpapaalala sa amin. Salamat dahil hindi lang basta alaala o inaalala namin ang 78 years ng Church of the Nazarene dito sa Pilipinas, kundi pinapaalalahanan mo kami na magpatuloy kami na mamuhay na puspos ng banal na Espiritu. Lord, we will not go without your presence.
Ito po ang panalangin namin. Hindi kami hahayo kung wala ang presensya mo. Pwede namin magawa ang anumang mga bagay sa sarili namin lakas. Pero walang kabuluhan ang lahat ng ito. Pwede kami maging matagumpay sa lahat ng mga larangan ng aming buhay at maging masabi namin na kami, Panginoon, ay nagtatagumpay sa sarili naming lakas. Na-accomplish namin ang mga pangarap namin. Pero everything will be meaningless without your presence. Walang saysay ang lahat. Katulad ng sinabi ni Pablo, magiging basura lamang ang lahat ng ito. Lord, katulad ng sinabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami magpapatuloy. Ngunit salamat po dahil ang banal na Espiritu ay sumasa amin sa patuloy namin na pagsunod sa iyo, patuloy namin na hindi pakikiayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Tulungan mong ialay namin sa bawat araw ang aming mga sarili. Napaglingkuran ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. At hindi kami magsawa na humayo sapagkat ito po ang bunga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay. Patuloy naming iniaalay sa iyo, Panginoon, at itinataas sa iyo ng may pagpapasalamat. Ang mga bata na pinagkatiwala mo sa amin sa nagdaang 1 linggo, the seed of the gospel, ito po ay narinig nila at natanggap nila. Dalangin po namin na huwag itong masayang, kundi ito, Panginoon, ay magbunga sa kanilang buhay. Tulungan mo rin po kami maging responsable sa church para itong mga inani ng mga kaluluwa na ito ay patuloy na matamnan ng salita ng Diyos at gawin sila mga disipulong kawangis ni Kristo. Lord, salamat sa mga ginamit mo ng mga manggagawa at sa mga gagamitin pang mga manggagawa. Tinataas namin ang mga darating na Vacation Bible School sa Sitio Ahon, Sitio Kabading at sa Sitio Quiborosa, ang Mission Church doon. Lord, tinataas po namin ngayon pa lamang ang mga gagamitin mo ng mga kapatiran. Lord, we will not go in that places, oh God, without your presence sa aming mga buhay. Empower us. We know, God, that this all will lead for the salvation of the lost souls. At sila ay magiging mga disipulong kawangis ni Kristo. Huwag mo kaming hayaan na humayo sa sarili namin lakas, sapagkat mapapagod lamang kami't magsasawa. Fuel us with the holy fire as we serve you. Fuel us with the holy fire. Ito po ang desire ng puso namin. And we commit to you, maging ang buong 1 linggo na darating. Iba't iba ang mga gagawin namin, iba't iba rin ang mga pinagdadaanan namin. But we know, oh God, by faith, oh God, you will enable us through the power of the Holy Spirit na mananagumpay po kami. Wala pong imposible sa iyo anuman ang pinagdadaanan namin. Nasa banig man ng karamdaman, nasa pangangailangan mang pinansyal, anuman ang pinagdadaanan, mga kabigatan, mga problema, pagsubok, maging sa pagharap namin sa mga temptation, we know, oh God, that you will enable us to overcome it, na hindi mahuhulog ang mga anak mo sa bagay na ito, oh God, sa temptation. But we will overcome it not by our strength, but by the power of the Holy Spirit within us. Tulungan mo rin kami that
we offer our lives to you. Sa paggising pa lang namin sa umaga. Enable us even, O God, na magkaroon ng hunger and thirst after your righteousness. Magkaroon kami ng pagkagutom sa iyong mga salita na pag nilay-nilayan at basahin ito araw-araw. Magkaroon kami, Panginoon, ng pagnanais na tumawag sa iyo at makipag-usap sa iyo sa pananalangin sapagkat walang saysay ang lahat kung hindi kami mananalangin at lalapit sa iyo. Pahalagahan din namin ang pakikipagkapatiran. At kung ano man ang mga pangailangan gawain, tulungan mo kami na hindi na kami kailangan pa na itulak, kundi kung anumang hinahayag mo sa amin ay gawin namin to selflessly. Gawin namin to. Lord, saan mo man kami tinawag na ministeryo to edify at palakasin ang community of faith na ito, gamitin mo kami. Gamitin mo kami. Lord, strengthen your children. Kung papaanong binigay mo ang banal na Espiritu mo sa mga disciples mo nung araw ng Pentecostes. Until Jesus return, tulungan mo kami at naniniwala kami na mananatili kaming tapat na iniaalay ang aming sarili bilang buhay na handog at patuloy kami na pinupuspos ng banal na Espiritu upang matagpuan mo kaming walang bahid ng karumihan hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon, paglilingkurang ka namin. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay, ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, ang bawat pinagkakakitaan, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. And I declare your abundant blessing and favor to be upon them. And I declare healing sa mga may karamdaman. In the mighty name of Jesus, I declare, Panginoon, ang lahat ng ito ng may kapangyarihang nagbubuhat sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Maraming salamat po. This is our prayer. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon, ang lahat ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya habang nabubuhay ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you po, Pastor, for very nice reminder sa atin kung paano mag-serve with fueled by the Holy Spirit, by the Holy Fire. Alam niyo po, ang ganda na we will serve the Lord with Holy Spirit. Para bang anytime na kahit na pagod na tayo, we always have the reason to smile. At nararamdaman niyo ba yon kahit pagod, merong palaging joy sa ating puso. So, na-empower talaga tayo ng ating Panginoon. Bilang tugon po sa ating mensahe ngayon, maaari na po tayong tumayo lahat at ihanda po ang ating tithes and offering. Sige po, pwede na po tayong pumunta sa harap upang ibigay ang ating tithes and offering. Marami pong salamat sa nagbigay ng ating mga bulaklak na nakikita natin sa ating harapan. Mula po ito kay Kenneth Di Mayakyak at kay Ate Helen Dakanay.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa oras na ito at sa pagkakataon, Panginoon, na aming muling mapahinggan ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, kung paano mo kami puspusin ng iyong banal na spirito sa aming paglilingkod. Gayon din naman, Panginoon, ang aking dalangin ay puspusin mo rin po ang bawat isa sa amin sa pagkakaloob, pagbibigay ng aming kaloob at ng aming ikapo upang sa mas lalong ikalalaganap ng iyong gawain dito sa lupa. Gamitin mo po ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at ayon, Panginoon, para sa kaligtasan ng mga tao, Panginoon, na wala pang relasyon sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin na nagbigay. Kayo po ang patuloy na maging aming pinagmumulan ng aming mga pagpapala, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Pastor. Ang ating mga weekly schedule, ang worship celebration every 9 a.m. sa ating worship center. Ang prayer meeting every 7:30 p.m. Ayan po, nakakatawa, paparami po ang mga dumadalo sa ating prayer meeting. So, nakaka-excite. Sa Wednesday, meron naman po tayong bagong mga magme-message. Ayan po. And sa mga gusto po na maging kabahagi ng praise team, meron po silang practice tuwing 9 a.m. dito po sa ating worship center. At ang mga affinity groups and devotions, preachers, 4 p.m. Sunday. Ang ladies, meron din mamaya. Actually, mamaya ay ka-joint fellowship natin ang mga NYI. Kaya po sa may mga anak dyan na NYI, samahan po natin sila para po sa isang joint fellowship. Ano po? At alam ko po, meron pong mga nakahanda, fishbowl fellowship din, may mga may mga pika-pika bang tawag doon. Ayan. So, pumunta po tayo at 4 p.m. po ba ito? 4 p.m. Ganon din po ang Dorcas tuwing Friday ng 3 p.m. Ang Men in Christ Sunday 4 p.m. At kung gusto niyo pong makausap ang ating mga pastor, makikita po sa ating slides ang kanilang mga number. Kung meron po kayong katanungan or gusto niyo po silang makausap, meron po kayong gustong ipa-counsel, ayan po, pwede niyo po silang makausap sa mga numbers na makikita sa slide or pwede rin po sa kanilang mga FB Messenger. Happy birthday po kay Marvin Sabado sa Miyerkules at 23 naman po kay Kuya Romel. So mukhang may pagkain na naman po tayo sa Miyerkules nito. At syempre sa May 25, happy anniversary po kina June at Rona Tandog. Announcement, ang na-raise na po natin na fund para po sa ating sasakyan ay 124,884.50. So patuloy po tayong sumuporta para po ma-raise na po natin ang 350K para po makabili na tayo ng sasakyan. And joint fellowship, nabanggit ko na po ito, ang Commitment Sunday, sa linggo, wag po nating kalimutan, dalhin ang ating Commitment Sunday offering. So wag niyo pong kalimutan na, meron po tayong mga envelope dyan, pwede na po kayong kumuha. At kung wala naman po, pwede kayong sa Sunday ay meron po naka-provide, naka-prepare na mga envelope para sa ating Commitment Sunday offering. At ang ating speaker ay si Reverend Susan Costales, ang NMI District President. At magkakaroon din po tayo ng Ladies Anniversary sa Cattleya Resort sa May 23. Overnight po ito. Registration ay 300 pesos. At pot bless po para po sa mga idadalahin natin na pagkain. Pinapa-announce din po ang Men in Christ District Fellowship at Pililia Church of the Nazarene. Kita-kits po ang mga katatayan ng 2:00. May sasakyan na po para sabay-sabay nang pupunta. At pinapasabi po ni Brother Joel na kasya kayo sa ihahanda po na Ferrari. Yun po ang inyong sasakyan. So, excited na po ba na makasakay sa Ferrari? Ayan po. So,
Wala na po tayong announcement, Pastor. Ay, lost and found po sa CR, ladies CR. Baka po sa inyo ang nawawala na wallet. Ayan po. So, punta lang po kayo mamaya kay ate. Sa akin na po, kung sino po ang nawawala nito. Ayan po. So, pakikuha na lang po sa akin. Amen. Muli po, maraming salamat sa bawat isa. At sabihin po natin sa katabi natin, Shalom. Ayan, yan po yung pagbati natin. Kapag nagkikita-kita tayo, sabihin natin, Shalom. Ang ibig sabihin po, ang kapayapaan ng Diyos ang sumaiyo. So, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa bawat pamilya na naririto. Ginawa po ninyo, maging, ano po natin, na every Sunday is family day. Dalhin po natin yung ating mga anak at buong family, sama-sama tayong sumamba sa Kanya. At salamat din po dahil patuloy tayo at hindi nagsasawa na paglingkuran at sambahin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Salamat din sa ating praise and worship team sa kanilang kahit mga pagod ay talagang patuloy na naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pangunguna sa atin sa pagpupuri sa Kanya. Gayon din ang bawat isa na naging abala para ihanda ang lahat para dito po sa ating pagdiriwang. Tayo pong lahat ay tumayo at inihiling ko po, iangat po natin yung kamay natin bilang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon sa umaga na ito. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa inyong paghayo sa anihan ng Panginoon, patuloy na gawin niyo mga alagad ni Kristo ang mga tao. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Naway lubusang kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatiliin niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ito sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Tapos na po ang ating gawain. Magandang umaga po sa lahat. At meron po tayong Sunday School. Paalala ulit, sa nakaiwan po, lost and found, pakikuha na lang po sa akin. Now na po.